Hello everyone, ako po ay mag-share uli ng gospel. Ang i-share ko po sa inyo ay, ang topic po natin ay pumasok sa makipot na pintuan. Ang text po natin ay matatagpuan sa Mateo chapter 13 verse 14. Sabi po dito, pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwag ang pintuan at malawak ang daan papunta sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daan papunta sa buhay, at kakaunti ang nagdaraan doon. So, ipinapakita po dito ng verse na ito na pumasok daw tayo sa makipot na pintuan dahil ito yung patungo sa langit. Pero mas marami ang pumapasok sa maluwag na pintuan kasi nga malawak siya, pero ito pala ay papunta sa kapahamakan at marami ang dumaraan doon. At ang makitid na pintuan, ito po yung daan papunta sa buhay at kakaunti lamang ang dumaraan doon. So, ano ba ito yung nakikita natin dito sa maluwag na pintuan? Ang maluwag na pintuan, nakikita natin sa ating mga lansangan ang patuloy na pagsasaayos sa ating mga kalye, pagpapaganda, pagpapalawak o paglalagay ng highway, expressway, skyway, Broadway at iba pa. Nagpapakita ito na natural na buhay ay ayaw ng tao ng masisikip at maliliit na daanan. Sa landas na patungo sa buhay na walang hanggan, ay pinagutos ni Jesus ang kanyang mga tagasunod na piliing pumasok sa makipot na pintuan at tumahak sa makitid na daan. Nagbibigay din siya ng babala tungkol sa maluwag na pintuan at malawak na daan na nagdadala sa kapahamakan. Kaya, yun nga po. Kaya, ang tanong ko po, anong landas ng buhay ang iyong tinatahak sa ngayon? At ikaw ba ay tumatahak sa makipot na daan o sa maluwag na daan? Paano mo masasabi kung saan daan ka dumadaan at kung anong daan ang itinatahak mo? Kaya nga po, bakit ba marami ang pumipili ng malawak na daan? Kasi una, hindi sila naniniwala sa magiging resulta nito. Kumbaga, pag tumahak sila sa makipot na daan, parang andun na walang silang pananampalataya na hindi sila nananampalataya sa magiging magandang resulta nito, yung pagtahak sa makipot na daan, na parang kulang ng pananampalataya sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa at ng ating mga buhay. At pangalawa, nalululong sila sa makamundong kasiyahan. Kaya itong pangangalawa na to, kaya mas pinipili ng karamihan ang malawak na daan kasi gusto pa nila ng happenings. Kasi yun ang gusto ng ating katawan, yung flesh natin, yung na laging kasiyahan, party-party, inuman, parang yung gano'n na halos wala ng taros na pagsasaya. Nakalimutan na yung time na dapat may binibigay din na part para sa pangangailangan ng espiritual. Kaya yun po yung sabi, maraming nalululong sila sa makamundong kasiyahan. Dito sa mundo, ang daming nakakaakit sa ating mga mata. Nakikita natin yung ganda ng mundo, ng creation. Kumbaga na mabubusog ang ating mata at ang ating flesh. At number 3, natatakot sila na alimurahin ng iba. Siyempre, yung iba, mahihiya sila dahil sila ay inuusig, itinutuya sila dahil sila ay nagpapakabanal, sumusunod sa Diyos, gustong maging mabuting tao. So, andun yung inuusig, inaalimura. Kaya minsan yung nahihiya na, takot na mausig.
Kaya yun po yun. Kaya mas pinili na lang na dumaan sa malawak na daan. At ang sabi pa po dito, number 4, panatag sila sa dami ng kasama. So, ayaw nilang maglakad mag-isa. Na ano sila natatakot. Ang gusto nila, maraming kasama. Siyempre nga naman, pagka maraming kasama, masaya. Dahil medyo maiibsahan ang takot. Yung parang takot na mag-isa. Kaya, at number 5, nasisikil sila sa makitid na daan. Kaya yung iba, ayaw nila pumasok sa makitid na daan kasi pag sila ay maglingkod at sumunod sa Diyos at simulang isuko ang buhay, iniisip nila maraming bawal. Yung parang mahirap makakilos kasi nga sa pagsunod natin sa Panginoong Hesus, patungo sa pagpapakabanal po yan. Lahat ng mga bisyo, lahat ng mga maling gawain natin na nagiging dahilan ng ating pagkakasala at ikarurumi ng ating katawan at kaluluwa natin at magiging dahilan ng separation natin sa Diyos ay unti-unti po yang nawawala. Pag sumunod po tayo sa Diyos, sa pagpapakabanal, marami po talagang mararanasan step by step. Kaya mas pinili ng iba na dumaan na lang sa malawak na daan kasi ayaw nilang magtiis, ayaw na madisiplina, ayaw na mawala yung mga hawak-hawak nila na mga kasiyahan, na yung mga makamundo pang gawain, ayaw pang bitawan. Kaya mas pinili ang dumaan sa malawak na daan. Kaya nga po yun, kaya nasisikil sila sa makitid na daan. At ano ba ang mga ang mga reason kung bakit mas pinipili ng mga tao na dumaan sa malawak na daan, 'di ba po? Kaya yun po yun. Kaya kasi nga dito sa malawak ng daan, andito yung kanyang katangian, maraming tao nga. Wala silang inaasahan kundi matugunan ang hanap ng laman. Yun nga, maraming tao gusto nilang matugunan ang kanilang mga laman. Dahil doon nga sa mga tao, babadi-badi, andun yung masyadong masaya pag maraming tao. Kaya matutugunan yung gusto ng laman. Kaya number 2, madaling daanan. Ito yung sapagkat sa landas na ito ay walang pamantayan, madaling dumaan at kinaaaliwan ng karamihan. Ayaw na mapagod, ayaw na masikil, ayaw na masikip. Yan po yung sinasabi, ayaw ng mga pagsubok, ayaw ng paghuhubog, ayaw ng pagtutuwid, ayaw ng pagdidisiplina, ayaw magpakabanal. Kaya mas pinili na dumaan sa malawak na daan. Kaya yun po yun ang sinasabi. At saka doon sa malawak na daan, kaya mas pinipili ng karamihan dahil andun yung oportunidad sa mga material na bagay. Kaya andito sa mundo, mas pipiliin nila yung ma-achieve, yung makuha lahat ng gusto ng andito sa mundo, yung wealth ng world. Parang gusto niya yung lahat ay pupunta na sa kanya, kumpleto siya sa mga bagay na material, achievements, position, may title ka, parang ganun. Hindi naman yun hindi naman natin sinasabi na masama yun. Pero kailangan mas ipinapriority pa rin yung pagsunod at yung mga bagay na espiritual para sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Yun po yung ipinapakita doon. Kaya doon po sa isa sa katangian ng makitid na ng malawak na daan, abala sa aliwan. 'Di ba po? Nagiging abala ang mga tao kasi maraming naman kinaaliwan sa mundo, nag-level up na, nag-upgrade na, nagiging high-tech na, nagiging kumbaga wala nang kahirap-hirap. 'Di ba po? Ayan